Si General po ay isang tatay din ng isang anak, no? Tama ho ba? Yes, sir. Kumusta po si General Marbil bilang isang tatay? Una muna sa lahat. Alam mo, masaya po kasi alam mo, isa lang po yung anak natin, ang kagandang babae. So, pagka babae talaga malapit sa tatay. Ayan, oo. Ilan naman talaga yung katotohanan dyan. Kaya talagang are very close po dun sa babae ko. Pero ang isang General Marbil ba bilang tatay, mahigpit ba yan sa kanyang anak? No, that's not true. Hindi po tayo mahigpit. We just want to be fair. Kung ano, alam mo, 'di ba? Dapat kung anong pinagdaanan mo, gusto mo rin ma-experience ng anak mo para at least makita niya what's talagang tunay na buhay. Nako, daddy's girl eh. Kaya talagang may adjustment, no? Pero sir, ito, seryoso na. April 1 po, naging effective ang inyong appointment bilang PNP chief. At ngayon, more than 2 months na po, no? Kayo sa posisyon. How was it so far? Alam mo sir, talagang minsan rewarding, minsan talaga mahirap. Kasi sabi ko nga, yung tema nga namin, yung ligtas. Yun po talagang, we want to make sure na yung mga pulis namin, ito lang trabaho natin, yung crime prevention and crime solution. So, we have to adjust and yung old system natin, we have to come up with the better policies. And with the better policies, remember right now, hindi na po yung normal na ang crime natin. Ang crime natin is more cybercrime. So, we have to adapt yung new reality. That's the AI na po. Artificial intelligence ang the new concept of policing po. Well, better policies, pero kumbaga, dito muna kayo sa Central, no? Sa Metro Manila. Hindi pa namin kinakikita nag-iikot po sa mga probinsya para i-check po yung mga iba't ibang mga police natin. Tama ano mo. pong reason nyo doon? Tama mo, no? Ang sabi ko nga dito, when they ask, sir, ba't hindi pa kayo umiikot? Sabi ko, pag umiikot ako, ganun rin ang marinig ko. Same problem. Problema ng mga pulisan, problema ng tao. Sabi, kaya dito, let's come up with a better policies, a better responsive policies para pagka bumaba po tayo sa ground, makikita natin after 3 months. Kasi sabi ko, after 3 months, ayusin mo natin policies natin. Ano pa yung kulang ng mga pulis natin? Ano pa yung hindi na gagampanan ng mga pulis natin? Para pagbaba natin, makikita natin kung tama o hindi. Then afterwards, let's go back to the drawing board at i-revise natin, i-check natin kung tama yung ginagawa nating policies. Pag-upo nga po ninyo, napansin din po namin, no, sa mga ilang balita, no, na tila mayat-maya nyo rin po talagang nililinis yung hanay ng kapulisan. Kasama na dyan yung pag-iimbestiga nyo sa kaso ng mga pulis na may mga kasong administratibo din po, General. So far, kumusta lang po yung tinatakbo po ng mga kasong ito? Alam mo, we are checking na marami po kaming administrative cases na final before. And we're just wondering bakit minsan yung mga cases na administrative hindi pa natatapos. So sabi ko, let's come up with a timeline, pag-aralan natin bakit yung mga administrative cases natin minsan napakakabalik yung police. So, ito po yung nagiging result namin. I have to talk with our NAPOLCOM vice chairman and come up with a better policies. Again, sabi ko nga, ang lahat pong ginagawa natin is ano ba yung policies natin ngayon na hindi na effective. Dapat responsive ngayong pagkakataon na to, itong recent times po natin. May nakikita po ba kayong mga hindi na effective na policies that you could share with us? Alam mo, sir, marami po talaga mga policies natin na mga marina, no? Ang sinasabi ko, just one of the big example, no? We're taking our time sa mga bagay na flag racing, yung mga dating mga yung mga tumatakbo ka pa tuwing Tuesday and Thursday. Ang sabi ko dun sa police natin, at sinasabi ko sa lahat, ang trabaho natin is to give service. Really to give good public service sa mga natin, no? So, paano tayo? We have to respect people's time. Mas maraming oras para sa mga taong lumalapit sa mga police station, sa mga tao, ay sa mga headquarters, for example. Ganun po ba yung gusto natin sabihin dito? That's really true. Sabi ko nga, ang tao, pagka nakakita ng pulis, kampante sila . Parang nakakita ka ng tatay, di ba? Pagka yung mga anak mo, pagka nakakita ng tatay, di ba? We are safe. Ganun rin po yung sinasabi natin sa mga tao natin. Let's go out and let's spend our time with the people. Pero yun nga, sir, no, hindi mawawala sa kahit anong larangan o kahit anong grupo o organisasyon, hindi naman sa atin lalahat natin, pero may mga ilan talaga na pasaway
o talagang quote-unquote bugok po no sa kabuuan. Ano hong reaksyon nyo lang po na may mga pulis pa rin na nasasangkot po sa ganitong klase mga illegal na aktibidad na nahuhulit, nakikita po ninyo? Alam mo, I just want to, wala naman po talagang bugok na pulis. Nalihis lang sila. I just want to term, no? Sabi ko nga, we have only one Philippine National Police. Kahit ano mangyari, you change it. Dito po, ang gusto lang po talaga natin, we want to be fair with everybody. Pagka may mga nagkakamali mga pulis natin, but sinasabi ko sa mga publiko natin, pagka nagkamali pulis natin, pinaparusahan ho natin. Minsan di lang ho parusa. Natatanggal sa serbisyo. Yun po yung gusto natin. Ito po yung pinairal natin. That's one question nga na tinatanong sa akin, Sir, are you strict with our policemen? No, I'm not strict. I just want to be fair to everybody. Kasi ang mas marami po pulis na gumagawa po ng kabutihan. And there, again, marami po pulis talaga sacrificing their life. Mas marami silang binubuhos na oras sa labas kaysa pamilya nila. Hindi nila nakikita yung kahirapan nila, yung kanilang minsan talaga nagkakahiwalay ng away kasi hindi maintindihan ng family why they spend so much time, no? Sa kanyang serbisyo. Oho. Pero sir, may mga nagsasabi rin kasi, Chief, no, na pag-relieve, wala naman nagagawa yan. Dapat daw, sinasabi ng mga comments palagi sa mga bali-balita, dapat dismiss, lalo kapag scalawag. Ano po masasabi nyo lang doon? Although you're mentioning kanina, we need to be fair. Pero ano po masasabi nyo lang tungkol dito? Paano ba dapat binabalanse yung due process na karapatan ng bawat tao, in a way, including na yung mga uniform people, pati na yung fact na dapat mas mataas naman yung level of expectation sa inyo, no? Sa mga police and other uniform personnel dahil kayo nga po yung nangangalaga kahit paano sa national security, Chief. Alam mo, hindi po namin kasi pinapakita yung ginagawa namin eh. We're not so proud pagka natatanggal yung mga tao. Okay. Tahimik kami. I just want to give an example. No? Meron pa kayong bangko na sinasabi lang na yung mga tao nila, yung mga bank teller lang kumukuha ng pera. Hindi rin eh. Why? Because every time na nakikita ng tao na itong bangko na to na nawawalan sila ng pera, wala nang pupunta dun sa bangko na yon. Nobody will go to that bank. Ganun rin po yung Philippine National Police. Hindi po natin sasabi na marami po kami tinanggal. We're not so proud of it. Gusto natin, ito yung Philippine National Police, you have to, trust us. Kasi once na nakakita ka na ito, na-involve mga police dyan, mawawalan ka ng tiwala. And once na nawalan ka ng tiwala, ang hirap po bumalik. Kaya nga ang tema ho namin dito sa administration namin is to bring back the dignity of every policeman. Sir, syempre yun nga, for the record na lang din siguro, may bilang po ba tayo ng mga talagang police na nasampulan na po sa kanilang mga maling ginagawa? Actually, sir, meron po kang bilang, but hindi ko na po sasabihin sa iyo kasi we're not so proud na binibilang po natin yung mga tao nagkakamali. But one thing is for sure, they are not just relieved. Some of them are being dismissed po ba? Yes, and they are being investigated po. Okay. Naging very strict din po kasi kayo, Chief, no? Sa mga police na nagmo-moonlight o yung dumidiskarte po ng other job, no? Sa kabila po ng kanilang trabaho bilang isang police officer, no? Para lang din malinaw, mga police daw ba talaga hindi na pinapayagang dumiskarte? Kung gusto or kailangan pa nila ng mas malaking kita, paano ba ang tulong naman ng PNP as to economic aspect naman? Number one, no, I just want to clear it again, no? Ang sinasabi ko lang naman is you have to value po yung trabaho natin. Pagka sinabi na 8 hours, you have to spend your time sa trabaho. Kasi yung iba naman, after spending time, pwede naman sila po magnegosyo. Pero between the office hour, hindi po pwede. Kaya nga, we're very strict pagka nagsa-cellphone eh. Hindi, gusto natin yung mga police natin talaga. Pagka nag-duty kayo dyan sa ground, you have to be 100% alert po. Tuloy pa rin po ba yung cellphone policy ninyo na huwag magsa-cellphone sa oras ng trabaho? That's really true po. Very strict po kami dyan. Ano lang po yung reason ulit doon, sir? Although, nabalita na po namin yan last April eh. Alam mo, yun na nga sinasabi natin, no? Gusto natin po talaga yung mga tao natin alert. Hindi po pwedeng dalawang iniisip nila na may cellphone sila tapos yung mga tao, how can you do that? So dapat, pagka pumunta kayo, gusto natin nakakausap niyo mga tao, nakikita niyo mga problema nila. Yun po tayo. Pero no one monitors eh, yung ganyang klaseng mga activities ng police or ginagawa nila kasi syempre, cellphone, parang kadikit na ng katawan ng tao eh. And then meron po nagmamonitor. Meron? Marami po. Naku.
Meron pala. And we will not stop other people to ano po, report po. Please report ko na may nakikita ko po nagsi-cellphone ng dyan. Even doon sa airport, may mga pulis po kami doon na talagang na talagang dinisiplina namin. Kasi if you go to airport, may mga pulis po doon gumagamit. We discipline them po. Basta ayan, malinaw kung sakali, bukod sa pagse-cellphone, yung paghanap ng extra income, basta dapat beyond your duty, no? The office hours na binabanggit natin. That's really true po. At dapat legal. Of course, hindi naman po nag-illegal ang pulis. Ay, naku po. Oo nga kasi may mga, pero sir, something na dapat talagang i-acknowledge din naman, yung mga nahuhuli ninyo, no? Itong parang mga recent cases sa kidnapping, no? Parang may mga nahuli rin po kayo dito at nabigyan din ng commendation. That's really true po. Yung may mga pulis po talaga kaming sinasabi po na getting involved, no? Yung last time na getting involved po dun sa kidnapping. And sabi nga namin, they are given 2 months, no? So, ang ano natin, kasi administratively, dapat 2 months po. Usually, that's less than 2 months na magkakaroon po na talaga ng resulta kung positive sila o negative dun sa kaso ng investigation. But 2 months po, after 2 months, makikita nyo kung dismiss sila o hindi. Sir, isa rin sa mga naging usap-usapan po, ito binabasa ko lang, ang plano po ninyong gumamit ng new technology sa pulisya. Ano-ano po ba itong mga new technologies na binabanggit po dito? At saka so far, nagsisimula na po ba yung implementation yan? Number 1, no, if you go sa abroad, no, ang karamihan na po nang gumagamit yung CCTV. Karamihan po ng mga hardly can you see yung mga patrol sa mga sakyan umiikot. Karamihan maraming CCTV. It's number 1. It helps you dun sa pag-solve ng crime. At second, talagang deterrent. And that's what we are trying to do right now. And of course, there's one congressman na nagpasusulong po na magkaroon ng connection lahat ng CCTVs natin sa buong Pilipinas. And once we do that, talagang makikita nyo po talaga mas mabilis yung reaction. Not only that we have CCTVs, nagkakaroon na po ng artificial intelligence. Ito na po yung next na ginagawa natin. Remember, yung last time na dapat yung mga lahat ng pulis natin may body camera. And that body camera, ang sabi nga natin, dun sa ating specs, not only that they have the body camera na nandito sa ila, dapat yung body camera lang may artificial intelligence. Kasi meron pong isang kumpanya na nagpakita sa amin, pag itong body camera nito, pagka yung tao, na let's say na meron siya pong warrant and nandito na mo sa biometrics natin at di ba usually if you get a national police clearance, nagkakaroon kayo ng biometrics, magagamit po natin yung data na yan. Once meron silang warrant, mag-a-alarm po yung body cam. O eto na yung tao. So it's easily for people, our policemen, to really identify po yung may mga kaso pong tao. Pero sapat na ba yung bilang, budget, wise? No, yan ang mga medyo concern, sir eh. You know, that's a big investment, but it's a good investment in the future po natin. In a way, no? Nako sir, dami hong napapasnapi salute dito sa comment section, kaya po ako napapatingin dito sa sa comment section, talagang they are saying their insights, no, tungkol sa inyo at saka sa mga sinasabi ho ninyo, in a way, na sinasabi nga talaga nila, you are also assuring pala na no return to service sa ilang mga mapatunayang police? Yeah, that's really true po. Ang sinasabi kasi natin, marami po talagang police na mababait. But ang ang gusto lang po ng mababait na police, let us be fair to everybody. Pagka nagkamali sila, let's hindi na po natin talagang pinapayagan na makabalik.